Aside from that explanation, hindi ka ba niya pinigilan na magsabi ng totoo dito sa Quadcom or ano man yung any other messages aside from that? Wala po. Wala siyang, hindi niya ako pinigilan. Wala po. So wala na. Wala po. Hindi ka naman nag-sorry sa kanya dahil nagsabi ka ng totoo. Naku. Actually, nag-sorry po ako. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes. Yes, Yes. Mr. Chair. Okay. Hindi naman ho siya pinipwersa sa lagay na yan. No? Dinig na dinig ho namin yung mga nagko-coach sa likod. Yes, yes, yes. Alam niyo mga kababayan, maging tayo dito sa PH Update, hindi na rin ho natin tansya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na ho natin mabasa kung ano yung mga susunod na hakbang na gagawin niya. Dito sa video na to, nahulog ho itong si Franz Castro sa bitag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakahusay ho talaga. Yung ginawa niyang pagtawag kay Garma habang nasa detention facility siya ng House of Representatives, heto ho ang magiging butas sa mga argumento nitong mga nitong mga congressman na to. Pero bago ho yan, gusto ho muna nating i-shoutout ng mabilisan yung ating mga kasama dito. Napakatindi ho ng pagsuporta na ginagawa nila dito sa PH Update. Shoutout ho dito kay Ma'am Aida Narzabal Mendoza. Madam, maraming salamat ho. Maraming salamat ho sa 1,600 yan. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Japan ha. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Thank you ho sa 1,600 yan. Shoutout din ho dito kay Rod and Angel. Thank you ho sa $2. Sir Rod and Angel, maraming salamat ho. Mega love shoutout sa mga kababayan nating talagang napakatindi kung sumuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Esther Michiwake. Long time no si Madam. Kumusta ho kayo dyan sa Japan? Maraming salamat itong si Madam since day one na hindi pa ho tayo nakakapag-shoutout dito. Ano na ho yan? Tingnan nyo naman ho yung kanyang badge, kulay gold na. Palakpakan ho natin. Welcome back, Ma'am Esther Michiwake. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Pinay Pai Hawaii. Maraming salamat ho sa $5. Mag-ingat ho kayo dyan sa Hawaii. Maraming salamat ho. Thank you ho sa napakatinding suporta sa PH Update. At dito kay Junior Graph, maraming salamat po sa $10. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo dyan. Pangkape po, Sir PH. God bless. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan. Punta na ho tayo dito sa ating pag-uusapan. Pasdaan ho muna natin na mabilisan itong mga hamon, itong si Vice President Sara Duterte na doon sa huling video natin kagabi, bumahag ho itong mga aso ni Tambaluslos, itong si Congressman Ortega. No? Talagang halata ho yung kanilang pagtiklop dito kay VP Sara. I-remind ho natin itong mga congressman na to na meron ho silang responsibilidad sa bawat botanteng boboto sa kanila na kailangan nilang magbigay ng negatibong pulburon test sa susunod na eleksyon. O ngayon, sabi ni VP Sara, wag nang patagalin kasi pagkalipas ng ilang linggo, baka mawala na yun sa sistema nila. Ito, pakinggan natin. Game. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay Naku po. magpa-drug. Napaka diretso lang naman ho nung hamon nitong si Vice President Sara Duterte. Ang hirap po kasi dito sa mga young guns na to, imbis na sagutin nila yung hamon, sinagot kayo sa hamon nyo na psychiatric test itong si Bibi Sara, kayo naman ayaw nyo sumagot. Sinabi niya, sige okay, ako magpapa-psychiatric test ako, magpapa-pulburon test pa ako. Dalawa, kayo isa lang, pulburon test, takot pa ho sila. Hinamon ni Vice President Sara Duterte ang mga tumutuliksa sa kanya na sumailalim din sa neuropsychiatric exam at drug test. Kasama sa mga nais niyang magpasuri ang lahat ng congressional candidates sa 2025 midterm elections, maging ang kapatid na si Paulo Duterte at katumbali nito sa congressional seat na si Congressman Margarita Nograles sa hindi ligtas. Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after kasi hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. Yun ang problema ho natin.
Ang gagawin niyan, pagka malapit na yung eleksyon, pagka campaign season na, doon ho sila magpapabibo. Titiisin ho muna nila yung kanilang mga bisyo ng 3 buwan para pagka nagpates ho sila, magne-negatibo. Basang-basa na ho nitong si Vice President Sara Duterte yung pinaplano nitong mga buhaya na to. Dapat ngayon na. Ngayon na. Magpa-drug test tayong lahat. Nais rin ng Vice Presidente na gawing live sa telebisyon ang gagawing test sa kanila. Not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. Not bluffing. Samantala nananatili naman umanong magandang relasyon nila ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magka-text pa sila nito matapos ang press conference, ngunit naramdaman niya na tila malamig ang pagtanggap sa kanya nito. Pero yung hindi ho natin alam kung anong pinag-uusapan nitong si Senator Amy at nitong si Vice President Sara Duterte. Baka maya-maya ho, biglang merong magsalitang Amy Marcos dito, biglang maging vocal din siya dito sa administrasyon na to. Hindi ho natin alam kung ano yung mga susunod na kaganapan. Ano ho ba ang nangyayari sa pag-uusap nitong si VP Sara at nitong si Senator Amy Marcos? Kaabang-abang ho yan, talagang kailangan ho nating subaybayan yung mga susunod na kaganapan. Meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Hindi naman nagbigay na ng mahabang reaksyon ng pangalawang Pangulo sa mga pahayag ng anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos at anak ni Senator Amy na si Governor Matthew Marcos Manoto. I will not comment sa mga anak, no? Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Kaugnay sa pag-asa ang pakikipag-ayos kay PBBM maging sa mga tumutuligsa sa kanya. Sinabi niya na pag-iisipan niya ito kung hihingi ang mga ito ng tawad sa publiko. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Christ. May namatay doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog na yon kasi pinapatawag nila paulit-ulit daan sa House of Representatives. Hindi lang sorry na, sorry Hindi, pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, papatawarin ko kayo. Pag-isipan ko pa lang yun. Jed. Kumbaga itong si VP Sara na puno na. Ngayon, dito sa video na to, doon sa mga congressman, hindi lang ho doon sa mga congressman na tinukoy ni VP Sara, maging doon sa mga congressman nyo, sa mga distrito nyo, kahit wala sila dyan sa Yangnons. Sabi siguro nung mga ibang congressman na nagbibisyo, nakananto ko, napahamak pa kami dito sa mga Yangnons na to. Ang dadaldal kasi sa social media. Yan tuloy, pati kami mapagbubuntunan ng galit na sambayan ng Pilipino. Diba? Ngayon, pati na kami mapagbubuntunan na. Dati nananahimik kami, easy go lucky lang kami, good time lang. Ngayon, iba na ho mga kababayan. Heto ho, etong matindi dito. Kung handa, ang tanong ho kasi dito, handa ba itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo dyan sa mga gaganaping pagdinig dyan sa House of Representatives at sa Senado? Handa ho siya. Ang tanong ho dito, handa ho ba ang mga aso ni Tamba na sagupain o kausapin itong si Tatay Digong? Kasi hindi ho kayo basta-basta pwede magtanong dyan sa mama na yan. Yung mga nag-aabu-abugaduhan dyan sa House of Representatives, naku, hindi ho sila makakapalag dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya yung mga tanong, dapat ayus-ayusin nyo na ho. No? Kasi pagka tinanong nyo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka masoplak lang ho kayo sa social media. Ito, pakinggan ho natin ang report na to, kaugnay sa posibleng pagdalo nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte diyan sa gaganaping hearing sa Senado. Magsisimula na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee tungkol sa Duterte drug war. Kabilang sa inaasahang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Haharap daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng war on drugs. Yan ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na kilalang malapit kay Duterte. Inimbitahan ng Blue Ribbon Subcommittee ang dating Pangulo sa hearing sa susunod na linggo. Tiniyak naman ni Senate President Jesus Codero na igagalang ng mga senador ang dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment pero inaasahan ko at aasahan ko
tina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo. Pero posible rin kayang makontempt si Duterte gaya ng ibang naiimbitahan sa mga pagdinig ng Senado, sabi ni Escudero, sana'y hindi umabot dito. Sa kabilang banda, kung mas pipiliin naman ni Duterte na maglabas lang ng pahayag at hindi na sumalang sa Q&A, papayagan daw ito ni Senator Pimentel na mangunguna sa pagdinig. Pero dapat daw munang mailatag ang mga akusasyon at issue laban sa kanya bago siya pagsalitain. Kaya unang sasalang ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings, pati sina dating Police Colonel Ruina Garma at si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Naku, grabe, nakakapagod ho yun. Ang tanda na ni Tatay Digong. Pagsasalitain ho muna yung mga individual na to bago ho siya tatanungin. Naku, parang malabo ho ata Ito rin to. si alias Muking na sinasabing tauhan ni Senator Bongo na di umano na mahagi ng drug reward money. Ang negosyanteng si Peter Lim na sinasangkot din sa illegal na droga, ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, dating Senator Laila de Lima at Police Colonel Jovi Espinido na nagdiin on kay de Lima sa bilibid drug trade. Sina Senators Bongo at Bato de la Rosa na kapwa na didiin sa drug war ng nakaraang administrasyon. Bibigyan din ng pagkakataong depensahan ng mga sarili at tanungin ang mga resource person. Hindi raw kakayanin ng isang hearing lang ang lawak ng usapin kaugnay sa drug war. Tingin ni Senator Pimentel aabot ng hanggang 3 pagdinig ang Senado para mapag-usapan ang lahat ng issue kaugnay sa drug war sa ilalim pa lamang ng Duterte administration. Grabe naman yan. Matagal-tagal ho ang gaganaping hearing dyan sa House, dyan sa Senado, no? Kung yung 3 hearing na yun, talagang pa-morningan, kagaya dyan sa House of Representatives. Kasi inahabol ho nila dahil yung budget deliberation nga sa Senado. Para wala nang istorbo, ika nga, yung gusto nila. Kaya habang naka-break, talagang raratsadahin ho nila itong itong hearing na to. Pero kung ito, 3 hearing lang, kayang tapusin ng Senado at magkakaroon sila ng makakagawa sila ng kanilang committee report. Ang pinagtataka ho natin dito sa House of Representatives, umaabot ho sila ng madaling araw. Bakit mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin ho tapos ang ginagawa nilang hearing. Ito, speaking of hearing mga kababayan, ito na ho. Ito na yung trap nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dito sa mga aso ni Tamba dyan sa Tuwad Committee. Sino pa? Tumawag ba sa'yo si former President Duterte? Yes, Your Honor. Naku, Tumawag sa'yo si former President Duterte. Kailan po? Ano yon? Yung bago ka nag-testify? Or palong-palo itong si Franz Castro, gigil na gigil eh. Alam na ho nila na tumawag itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kailangan pa nilang talagang i-emphasize, tumawag ba sa'yo si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kailan siya tumawag sa'yo? Okay, ganito natin ilalatag para mas kapani-paniwala. Ito talagang, hindi ko alam baka ito ho bang si Lisa Araneta Marcos at itong si Franz Castro, hindi ho ba sila magkamag-anak na malayo? Parang nahahawig ko ho kasi kay Lisa itong si Franz Castro. Sa totoo lang sa totoo lang. or after you have testified nung last meeting? After I testified, Your Honor, last Thursday. Okay, dahil Naku. tumawag siya sa'yo, no? So, ibig sabihin, may number pa sa'yo si President Duterte, former President Ay, Duterte. hindi. Walang number. Hula-hula lang. Natsambahan niya lang si Garma. Nakananto ko. Ano mga klaseng tanong yan, Franz? Di ko alam minsan. Tinatanong ko sa akin sarili, paano kayo nagiging congressman? Tinawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong si Garma. Tapos tatanungin mo itong si Garma na ibig sabihin may number pa sa iyo si dating Pangulong. Natural, may number siya. Nakananto ko. Paano siya matatawagan kung walang number? Sintido ko mo naman kahit kakaunti para hindi ko kayo nagmumukhang anga dyan sa committee. Yung tipong O hindi ka nagpalit ever ng number mo mula noong... Nagpalit po ako ng number. Actually, yung number ko is just more than 1 year pa lang na ginagamit ko to, Your Honor. Yung number ko. I think he's very resourceful naman siguro kaya nahanap yung number ko, Your Honor. Ilang beses tumawag sa'yo si former President Duterte? Once po. Once. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa'yo ni former President Duterte? nako. He just explained why Yan Iglesia na. ni Cristo yung hinanap Naku niyang po. officer. So that's why hinanap mo si Colonel Leonardo. In-explain niya sa akin why Iglesia ni Cristo po yung pinahanap. Bakit daw, Mr. Speaker? Mr. Chair. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo.
So, ibig sabihin, dahil siya na mismo nagsabi na mapapagkatiwalaan sa pera. So, ibig sabihin, inductive reasoning lang, Mr. Chair. So, ibig sabihin, mapapagkatiwalaan ng pera si Colonel Leonardo. Yari, ano na ho, ramdam na ho nitong mga aso ni Tamba na yung argumento nila nawawasak na. Kayo, ito tanungin ko ho kayo mga kababayan, kung kayo presidente o kung ano pa man yan, kung ano pa man yung trabaho nyo, kung ano pa man yung business nyo, kung kayo magpapahanap ng tauhan, alin ho ba ang ipapahanap nyo? Yung mapagkakatiwalaan o hindi mapagkakatiwalaan, lalo na sa pera. Sinong gusto nyong pahanap nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Yung mga kawatan, yung mga hindi mapagkakatiwalaan sa pera? Kasi naging issue ho yan sa mga nakalipas na linggo, ang pangangaladkad nitong hearing na to, diyan sa Iglesia ni Cristo. At dito sa video na to mga kababayan, magkakaalaman na. No, kasi binabahiran ho nitong mga congressman na to yung pagbanggit nitong si Rowena Garma diyan sa na yan, binibigyan ho nila ng mali siya yung pagkakabanggit ng Iglesia na Cristo diyan sa na yan. Dito ho imbis na mag-isip yung ating mga kababayan na itong Iglesia na Cristo na to kasabwat o naging instrumento yung pulis yung mga pulis naging instrumento doon sa mga aligasyon ng AGK dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang bandang huli ho, nabus pa ang integrity at ang honesty nitong mga miyembro. Pagka ikaw miyembro ng Iglesia ni Cristo, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ka, lalong-lalo na pagdating si pera. Ang usay ho talaga nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi ho nila ba, kumbaga one step ahead ho siyang mag-isip dito sa mga congressman na to. Oo, galing. Dahil Colonel Leonardo is an Iglesia ni Cristo. Parang ganun ang implication sa'yo. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, nabibigyan ng pera si Colonel Leonardo. Yung mga rewards. It can be interpreted that way, maybe, Okay. Your Honor. So, hindi. Pag ina-analyze lang natin, Mr. Chair. Kasi magkakatiwalaan sa pera ang susunod ho nun para dito kay Franz Castro, reward money na kagad. Ang labo talaga nito. kasi yung mga gano'n na yung mga implication and simple lang yon logic. But anyway, Hindi ayan, simple mali logic na, yun. Mr. Chair. Tinatawagan si Colonel Leonardo ni former President Duterte. Aside from that explanation, hindi ka ba niya pinigilan na magsabi ng totoo dito sa Quadcom or any other messages aside from that? Wala po. Hindi niya ako pinigilan. Wala po. So wala na. Wala po. Hindi ka naman nag-sorry sa kanya dahil nagsabi ka ng totoo. Naku. Actually, nag-sorry po ako. Yes, I said, Yun. I'm sorry. Okay. Siguro lang natin yan, kulturan natin yun kapag Yes, ma'am. Pero Hindi. Alam nyo, kayo dyan sa Tuwad Committee, alam nyo na yung binasa nitong si Garma, kargado. Ngayon, yung yun lang ho ba ang itatanong nyo sa kanya? Yung ibang detalye na napag-usapan nila nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi nyo itatanong. Itatanong nyo lang na tumawag siya, nag-usap sila, at nagpasori itong si Garma. Anong dahilan? Anong nag-udyok sa'yo? Ba't ka magpapasori? Kung talagang ginawa nyo naman yun. Yun ho dapat ang mga follow-up question. Pero itong si Franz Castro, ang banat ho niya, hindi, syempre, normal naman yun, magpapasori. Masyado hong obvious na talagang yung ginagawa niyong pagmamaniobra na yan diyan sa mga kinakandak niyong hearing sa House of Representatives. Sobrang pagmamaniobra. hindi dapat siya hindi pa tayo dapat mag-sorry sa kanya dahil dapat mag-sorry siya. Naku. Si President Duterte, former President Duterte, ay mag-sorry doon sa libo-libong tao, mga kabataan, mga inosente na pinatay niya. So, Mr. Chair. Wow! So, that Lakas ng loob mo magsalita dyan porket meron kang immunity . Subukan mong sabihin sa labas yan, may kalalagyan ka. Sabihin mo yung mga sinasabi mo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng House of Representatives kung talagang pinaninindigan mo na ginawa ni Tatay Digong yan. Yung mga inaakusan nyo na yan sa kanya. Kayong lahat, ibintang nyo sa kanya yan sa labas.
hinahamon ho natin itong si Franz Castro. Kung talagang kumpiyansa kayo ni ginawa yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabihin nyo yung mga aligasyon nyo na yan sa labas ng komite, sa labas ng House of Representatives. Tignan ho natin kung saan kayo pupulutin. That ends my interpellation, Mr. Chair. Thank you, Colonel Garma. Thank you, Congresswoman Castro. The next to interpolate is Congressman Paolo Ortega. You have 10 minutes. Ayoko hong marinig itong si Ortega. Punta na lang ho tayo doon kay anong tawag dito? Kaya Luis Tro, noon hong tinanong niya yung pangalan na kinaladkad nitong si Garma dito sa issue na to. Dito sa bahagi ng video natin na to, itong si Edilberto Leonardo, sinang-ayunan na ho yung ikalawang affidavit nitong si Garma. Panoorin ho natin ang buong video. Naku po, ito na nga ba sinasabi natin? Game! Chief PNP Senator Bato de la Rosa, Mr. Chair. Noong panahon na yon, sino po ang Chief PNP? Si Chief PNP Bato de la Rosa, Mr. Chair. Colonel, sa pagkakaalam ko, hindi basta-basta na ma-assign ka. Ganyan ho ang kalidad ng pagiging congressman itong si Dong Gonzales, no? Babasahin na lang ho yung kanyang pagtatanong, parang hindi ho natin malaman, no? Sabi ko naman sa iyo, sir, di ba umupo ka na lang? Manahimik ka na lang. Maraming maraming, ang tawag dito, marami naman ng congressman dyan na ibigay nyo na lang yung tanong na ginawa ng staff nyo na yan sa kanila. Para maganda delivery. Bigla sa isang malayong assignment. Kasi naman ng MPD, tapos das MPD ka, bigla kang nilagay sa Davao CIDG. Tama po Colonel? Tama po, Mr. Chair. Paano maaari ibig mong sabihin na na-transfer ka doon, Mr. Colonel? Meron pong order, Mr. Chair, direct from Chief National Headquarters, Mr. Chair, during that time. Colonel Leonardo, merong nakasulat dito na true shoot order kapag gusto ka ng Chief PNP, hindi ba? Ano po yung shoot order na yun? Shoot order po, direkta po, hindi na dadaan ng usual process, Mr. Chair. Nangyayari po yun, Mr. Chair. So, Colonel, ibig mo sabihin, malakas ka kay Chief PNP, Bato de la Rosa? Naku, talaga. Maaari po, Mr. Chair. Very close ka ba kay Chief PNP, Colonel? Nagkasama po kami sa isang province at saka sa Davao City, Mr. Chair. Marami po kasi nagsasabi sa PNP na ikaw ang pinakamalakas kay Chief PNP. Totoo ba to? Ay, hindi naman po, Mr. Chair. Hindi lang po ako ang malapit po siguro, Baka Mr. Chair. makontem ka niyan, Brad, ha? Ngayon, ilang Ayaw taong nila yung ka mga ganyang na-assign klaseng sa sagot. CIDG 11? 4 years po ako doon, Mr. Chair. 4 years, Colonel. Di ba, dapat may clean na yung 1 year or 2 years. Pag sa kakaalam ko, hindi po pwedeng papalitan. Bakit more than 2 years yata yung pag-stay natin sa CIDG 11? Colonel? Basta hindi lang po ako nare-relieve, Mr. Chair. Naghihintay po ako kung i-relieve po ako, Mr. Chair. Hindi po ako nakatanggap ng orders. Hindi ka nakatanggap ng order para palitan ka na kahit naging 4 years ka na doon, Colonel? Opo, Mr. Chair. Colonel Leonardo, ngayon, di ba nagpatunay ito ng naiba? Kasi matagal kang na-assign dyan sa CIDG 11. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi ka po napapalitan? Nung time po na yun, basta hindi po ako napapalitan, Mr. Chair. Pakiulit po. Basta hindi po ako napapalitan kasi wala po akong nare-receive na order, Mr. Chair. Yun nga Colonel, yun ang ibig kong sabihin. Kasi walang Chief PNP na gustong mag-alis sa'yo dyan kasi malakas ka sa Presidente, former President, at kay Senator Bongo. Tama ho ba yun na Colonel Leonardo? Malapit din po ako, Mr. Sir, sa kanila. Malapit ka kay? Pakiulit po. Malapit po ako sa kanila po yung... Kanino po? Pakibanggit po kung kanino. Kay Senator, ngayon Senator Bongo po, Mr. Chair. At kay Presidente?
Maaaring ganun din po, Mr. Chair. Maaari ba, Colonel, ano ba ang ginagawa mo para sa kanila? Bakit napakalapit mo sa ating Pangulo at kay Senator Bongo? Unang-una, Mr. Chair, si Senator Bongo po, na minsan nautusan din po ako nung time na yun, Mr. Chair. Naku po. Yung, kung ano po ang kailangan nila, kung kaya ko po. At concerning yung pong function ko as CIDG Regional Chief, Mr. Chair. Pwede mo kaming bigyan ng halimbawa na inuutos sa iyo ni dating Pangulo at paano ka nagre-report or vice versa? Paano ka binibigyan ng instructions? Tinatawagan ka ba? Tinitext ka ba? Ini-email ka ba? Paano po, Colonel? Tinatawagan po ako ni Copyright itong si Dong. Senator Bongo noon po. Pagka meron lang po mga Dong. ipapacheck, meron siyang kailangan information or sometimes meron kailangan i-verify or kung ano man po ang inuutos niya, Mr. Chair. Ayun, ang ibig ko pong sabihin, ay nakakadirekta kang tumawag anytime kay Senator Bongo. Tama ho ba? Pag may utos po, Mr. Chair, nakakadirekta naman po. Nakakadirekta po kayo. So ano namang klaseng mga utos? Lahat na lang ho malisyoso dito sa mga congressman na to, anak ng toka. Kahit kanong bagay, kahit nagkwentuhan lang sa telepono, mataas rango niyan sa sa PNP eh. 'Di ba? O kung yan ang pinagkakatiwalaan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, kayo ho ba wala kayong direktang tinatawagan sa mga kawani ng kapulisan? Ito talagang si Dong Gonzales. So, baka meron nga kayong kamag-anak diyan eh. Colonel, pwede ka bang magbigay ng halimbawa gaya ng na halimbawa may utos sa'yo, Colonel, pwede bang ganito? Pwede mo akong bigyan ng halimbawa dito sa committee ito? Halimbawa po, may kailangan siya na information at kaya ko naman pong ibigay. Ibibigay ko po sa kanya. At kung wala akong information, magtatanong po ako doon sa kung saan po yung concern ng kanyang itinatanong or kung ano man po ang gusto niyang malaman, Mr. Chair. Anong halimbawa itatanong niya? Tatanong niya kung anong bayan yan, kung sinong tao yan, o halimbawa, kung anong lugar yan. Yun ho ba tinatanong sa inyo? Meron din pong ganoon, Mr. Chair. So kadalasan, yun po ang ginagawa nyo. Opo, Mr. Chair. So ikaw ang nagbabalidate o nagbibigay ng impormasyon na kailangan niya tungkol sa isang tao. Tao, lugar, ganun ba ang ibig nating sabihin dito? At siyempre, kailangan mo ring i-validate ang isang bagay kung ano ang pwedeng may report mo sa ating boss. Tama ho ba, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. Anong pagkakataon na natatandaan mo yung binalidate mo kay Senator? May mga incident po na tinatanong niya kung halimbawa may insidente po silang dumating na report sa kanila, tapos yung insidente po na yun ay gusto niyang i-validate. Ako naman po ang gagawin ko, minsan tatawag po ako sa mga region na concerned po yung information, then ipapasa ko po sa kanya, Mr. Chair. So meaning to say, tinatanungan ka about sa mga nangyayari, sa mga tao, na halimbawa may namamatay o nahuli during the time, Colonel, tama ho ba? Meron din po mga ganong pagkakataon, Mr. Chair, pero bibira lang po. So, ibig mo sabihin na pag may nangyari sa isang lugar, ikaw ang tatawag at i-report mo. Di ba validate mo sa kanya ang nangyayari, Colonel? Ganyan ba? Halos ganun po. Mag-check po ako sa isang kung saan po yung... Pwede pakiulit, medyo mahina ang boses nyo. Ganun nga po, Mr. Chair. Colonel Leonardo, totoo ba yung naririnig ko na kayo ang paymaster? Naku. Hindi naman po, Mr. Chair. Sino po ang alam niyong paymaster pag halimbawang may na-validate, may nangyari? Sa aking research, parang ikaw ang kilala mo.
Ang problema kasi, sir, yung research niyo dyan, yung mga palsipikado. Ang research niyo dyan, yun lamang, kung anong gustong masunod nitong si Tamba, yun lang ang pinapaboran ng research niyo. Yun ang problema dyan. No, hindi naman ho yung katotohanan o kung ano pa man. Ang importante lang sa inyo dyan, masira itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, ang tayo ho natin dyan sa investigasyon na yan, kung ang mga nagurgor, mga tulak at mga gumagawa, mga illegalista, wala ho tayong problema dyan. By all means, kahit dito sa panahon ni Tamba, itumban nyo lahat ng nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Alam na nilang illegal, papasukin nila. Tapos pagka na hinabol sila ng administrasyon o ng pamahalaan, nagagalit sila. Huwag ganon, di pwede ho yung ganon. Mo ba kung sino yung nagbabayad? Wala po akong personal knowledge, Mr. Chair, kung tungkol sa kung anong itinutukoy niya na magbabayad, Mr. Chair. Naku po, So, yari ho si Dongdong. Colonel Leonardo, gusto ko lang idiin ang tanong kay Colonel Leonardo at malinaw na inaamin niya ang nagre-report siya kay Senator Bongo at si Senator Bongo naman ay Bakit wala kang follow-up doon sa paymaster? Dapat gipitin mo siya, Dong Gonzales, kasi nandun ka na eh. Yun ang gusto niya, di ba, yung portion na medyo pumapalag yung mga resource person, tapos bigla niyong tatakutin ng contempt. Banatan mo ng ganon. Hindi yung ganyan, ang pangit naman ng tirado. report kay President Duterte. So, ibig lang sabihin, malinaw, ang plano na kaya dinala si Colonel Leonardo sa CIDG 11 ay para pakinabangan nila sa pagbibigay ng impormasyon o taga-validate ng mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari noong implementasyon ng war on drugs ng past administration, ng Duterte administration. Tama ho ba, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. Pakiulit po. Tama ho ba? Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ang last question ko po sa iyo, Colonel Leonardo. Nabasa mo itong first affidavit ni Colonel Rohina Garma. At binasa niya ngayon yung pangalawang supplemental affidavit, sorry. Supplemental affidavit ni Yan na nga ba supplemental agreement ho yan, ha? Anak ng toko. Dong, nadudulas ang iyong yung bunganga mo, ha? Linisin mo, masyadong madumi. Anak ng toko. Ngayon ko pa lang ho narinig yung supplemental agreement. Agreement ko kasi ni Garma yan at nitong mga nitong mga congressman na to. Colonel Garma. May tanong po ako sa inyo. Naniniwala po kayo sa dalawang affidavit ni Colonel Garma at pinatotoo nyo pa na itong lahat sinasabi ni Colonel Garma ay walang kasinungalingan at totoo itong sinasabi niya? Yes, Microphone, please. opo, Mr. Chair. Ito pong paragraph 14 po, Mr. Chair. So, pinatotohanan mo lahat itong dalawang first affidavit and supplemental affidavit. Paragraph 14 nga lang, ikaw naman assuming ka anak ng toko. Pagka pinatunayan yan, sinasabi diyan siya yung paymaster, di binenta niya sarili niya kagaya ni Garma. Of Colonel Rohina Garma. So I just want to put on record, Mr. Chairman, that these two affidavits are validated by Mr. Chairman, Colonel Leonardo. who is that person that is whispering to Colonel? May I know, may I know What is who the personality gentleman of that person? Is he your lawyer, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. What is his name? Attorney Aguinaldo said niyo, Mr. Chair. Attorney, have you entered your appearance before this committee? Already in the past. You did not change your lawyer. What about the gentleman beside you, attorney? Are you also the lawyer? You belong to the same law firm, I suppose. May I know what's your name, attorney? Good evening, Your Honors. My name is Attorney Andres P. Manuel Jr. Attorney Andres. Yes po. And did Colonel Leonardo engage your services? Yes, Your Honor. Is that correct, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. So you have two lawyers with you? Yes, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Please continue. Tapang niyan.
So, yun lang yung aking huling katanungan na yung dalawang affidavit, pinatotoo lang, that the two affidavit of Colonel Garma are correct. Tama po lahat ito. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Okay, thank you. Mr. Chair, Sinabi niya doon lang sa 14. Article 14 hindi niya pinatotohanan. Itong si Dong masyadong masyado siyang assuming eh. Hindi naman kinumpirma ng resource person. Linagay niya on record. Before, are you going to interpolate May I? Congressman Yes. Abante? Okay, Congressman Abante, and then Congressman Rog Gutierrez, and then Congressman Nordan Suwan. Please proceed, Congressman Abante. thank you, Mr. Chair. Colonel Leonardo, I just would like to make a premise of my argument to you, no? Kung maaari ka lang makinig, di ba? Narinig mo na ang ipinahayag ni Colonel Garma tungkol sa kanyang dalawang affidavit. Antok na si Hindi ko na Ako po. kinakailangan pang yan ay bigyan ng kaukulang pansin pa. Subalit, for the purpose of clarification, Mr. Chair, Colonel Leonardo, I just would like to make this manifestation before I would ask you a question. Sa wikang Tagalog, ito po ang sinasabi. Ayon sa testimony ni Colonel Garma, sinabi daw ni Presidente Duterte sa kanya na kailangan niya ng isang PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Ang sabi niya, ikaw ay nakasama sa meeting na yan. Itong meeting na ito ay preparatory para sa war on drugs ni Pangulong Duterte. I would like you to know that me personally believe that drugs should not in any way be permeating in this nation. Palagay ko, naniniwala ka rin dyan, di ba? Naniniwala po ako dyan. I believe in the war on drugs. But what I do not believe is when you have to kill more than 20,000 people. So that Hindi. Alam niyo ho ba kung gaano kalala yung problema natin sa illegal na droga nung pumasok tong administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte? 100,000 ho yung mga gumagamit at nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon ho, natumba yung kahit gawin nyo pang 100,000, wala ho tayong pakialam. Illegal ho ginagawa nila, ba't nila pinasok? Alam nilang illegal. Ngayon may problema sila, marami hong pwedeng pagbuntunan ng problema, pero pinagbabawal na droga, my goodness. Nakakasira ho ng buhay yan. Ganun lang naman ho kasimple yan. Kahit ano pang justification mo na kahit na anong mangyari dyan, hindi kami maniniwala na malinis yung pagkasawi ng 20 mil na katao dahil sa war on drugs. Talagang merong AJK. Yun ang sinasabi nitong si Atras Abante. Simple lang naman ho yan. Alam ho nilang illegal, pinasok nila. Noong nagurgur sila, problema ho nila yon. By all means, dito sa administrasyon na to, kung gusto nila kubusin lahat na nagtutulak ng illegal na droga, wala ho tayong problema doon. that drugs can be stopped, and it did not even stop. Palagay ko, you being para a doon religious sa person, Colonel Leonardo, O para doon ho sa mga nagsasabi na, oy, kawawa naman yung mga biktima ng war on drugs si dati Pangulo Rodrigo Duterte. Ang problema ho dito, kumusta naman ho yung mga nabiktimang pamilya, yung mga OFW, na yung mga anak nila ay nalulung sa ipinagbabawal na gamot. Kumusta naman ho yung mga yon? Di ho ba kawawa yung mga yon? Hanggang ngayon, yung iba doon buhay pa at yung iba baliw na, hindi naglalakad-lakad na lang sa daan, hindi na nila alam kung anong mangyayari sa buhay nila dahil nasira na utak nila sa ipinagbabawal na droga. Leonardo, naniniwala din po kayo na ayaw nyo ng maraming mga killings. Ano po? Oo. Yan din ang paniwala nyo, di ba? Alright. Ngayon, ang sinabi ng ating Pangulo, i-quote ko Hitler, I quote, 3 million Jews. That is his quotation at one time. Mali pa nga yung 3 million It is 6 million. Hitler massacred 6 million Jews, as I correct it. At ang sabi niya, there is 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. Palagay ko naman, Good! Walang problema!
Walang problema. By all means, gawin. Kung sino man ang papalit kay dito kay Marcos Jr., by all means, wala ho tayong problema dyan. Ubusin lahat ng durugista kasi habang merong durugista, hindi magiging mapayapa yung ating mga karsada. Ngayon, para doon sa mga concern sa buhay nitong mga durugista na to, bahala ho kayo. Pag nabiktima ang mga pamilya nyo, baka isa na rin ho kayo sa mga magsasabi na ubusin nyo na, sige, walang problema. Anak ng tokwa. Illegal ho yan. Wala kaming pakialam kung, naku, droga ho yan, mga kababayan. Pagka yan pinasok ka niya, pinasok ka ng droga na yan, wala na hong mangyayari sa buhay nyo. Yun ang sigurado. Ay hindi ka naniniwala dito sa sinabi ng ating Pangulo na ayaw ko naman na matawag siya na siya ang Hitler ng Pilipinas. Bakit binanggit niya to eh? Am I right? O ito po. Ito na po ang question ko. Naku, binibigyan mo ng pangalan si F. Pero, re-respetuhin. Due courtesy. LOL. Due courtesy daw. LOL. Laughing out loud. LOL. And this will only be answerable yes or no. I am not going to ask any more explanation, Colonel Leonardo. Sira ulo ka pala eh. Ang haba-haba ng tanong mo tapos mag-yes or no ka ba? LOL ka talaga, Atrasabante, no? Ang haba-haba ng tanong mo, hindi ka tatanggap ng anumang explanation doon. Anak ng toko. Ganito ka bababoy itong mga aso ni Tama. Baboy na aso. Sagutin niyo lang ako ng yes or no. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes. Yes. Yes, Mr. Chair. Okay. Hindi naman ho siya pinipwersa sa lagay na yan, no? Dinig ho namin yung mga nagko-coach sa likod. Yes, yes, yes. Pangalawang tanong, also answer by yes or no. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? May narinig ako, yes, Mr. Chair. No. Yes or no lang. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang po ang gusto ko. I rest my case. Lakas na tama nitong siya. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Nakakaloko itong mga tanong nitong si Atrasabante. Pero due courtesy, due respect daw ang bibigay nila kay dating Pangulo Rodrigo Duterte kung sakali dadalo siya dyan. Anak ng toka, wala ho tayong masabi dito sa matandang to. Meron din naman gantihan tadhana sa iyo, sir. Yang mga pinaggagawa nyo na yan, kung hindi man si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga Duterte ang babalik sa inyo, isang bagay sa buhay nyo ang sisingilin kayo sa mga kabalbalan na pinaggagawa nyo na yan. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayong lahat ng Pilipinas.